Welcome to Peep Up Real. Before anything else, please like and subscribe and hit the notification bell for more updates. Meron na sa Manila, may story din ako. Okay? Sige, ako na ba? Ikaw na, sige. Marami akong gustong ikwento, pero wala na yung ano ko, yung takot ko. tatry ko bilisan. So, kasi 'di ba kanina pinag-uusapan niyo yung yung sleep paralysis. Actually, meron sabi ko 'di ba hindi, pero naalala ko, meron akong muntikan ng experience sa sleep paralysis noon. Muntikan? Paano? Muntikan eh. Masasabi kong muntikan kasi kung nandun ako sa condo ko noon, yung condo ko ngayon. Yung condo ko ngayon, nandun ako. Tapos parang yung dati ko pang condo, yung nasa 20th floor, yung 2006. Nung nandun pa ako, 'di ba, 2 bedrooms pa lang 'yon. Tapos kasama may mga pusa na ako. Ang naalala ko noon, patulog na ako. Shit, kinikilabutan na ako. Patulog na ako noon. Tapos ang last na ang higa ko noon, straight na ganito, ganyan. Yan yung pinakaya kong higa na ngayon. Yan daw ang Yun, tapos ng sobrang bigat na katawan. Para sa higa kong 'yon, hindi ko magets bakit sa tagal ko nang natutulog, yung higa kong straight na, kasi pag ako natulog, nakataas kamay, mas komportable. Pero yung pwesto ko na sobrang straight, tapos sobrang komportable, nagtaka ako, sabi ko, parang sarap ng pwesto na to. Kaya sabi ko, itutulog ko na. Di nakaganyan ako straight, tapos papikit na yung mata ko. Tapos ang last kong naririnig, meow ni Naya tsaka ni Pichi. Di parang, syempre may naririnig ako, mas komportable ako makatulog kasi may naririnig ako. Di, meow, 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 ganyan. Tapos nung last second na pagpikit ko ng mata, parang may naramdaman ako na nagising ako ulit. Tapos yung gising ko hindi pa tayo. Yung pagkapikit ko, nagising ako, tapos tumingin ako sa gilid. Tapos pagtingin ko sa gilid, bukas yung pintuan ko, biglang may gumapang na babae, mahaba buhok, mabilis. Tapos umakyat sa sa dibdib ko. Tapos gumanon. Tapos bigla akong nagising. Tapos yung gising ko, kabadong kinikilabutan ako. May ganun Hindi na natitinig na tayo kwento. Ay, sorry. So yun nga, pagkagising ko gano'n, napalingon ako, tapos nakita ko sa pinto bukas, biglang may babaeng gumapang. As in, tapos lang siya, half body lang siya. Yari gumapang siya, Justin. tapos pumatong sa dibdib ko, tapos nagising agad ako. Tapos takot ako nun. Tapos hindi ko na ulit tinuloy yung tulog. Siguro nakatulog ako after 2 hours pa ulit. Kwento ko na sa inyo yun, di ba? As in, takot ako. Tapos akala ko totoo. Pero yung sa studio natin. Ako nag-aalala ko kay Justin. Pero yung sa studio natin sa 1Z. Ngayon? Ang natatakot na ako doon kasi 'di ba minsan lagi ako nagche-check kung bukas pa 'yung ilaw. Pag papatay kay ilaw, 1 2 3, chok takbo. Tapos 'di ba nakwento ko yung sa yung sa mga aswang sa Manila. Meron kaming meron kaming hindi naman close encounter ako mismo, pero kasi yung nakaranas noon, tropa. Hindi naman medyo friend namin. Dati, alam mo yung Martinville, di ba? Kung saan kami nakatira before, yung kung saan tayo New Year, nung trainee pa lang tayo. Nung mga time na yon, yung tropa namin yung guard doon na rumoronda tuwing madaling araw. Nung siya yung nagbabantay, naka-duty siya, di ikot siya. Doon sa may bahay namin, malapit kasi kami sa simbahan. Di ba alam mo yun, malapit kami sa simbahan. Inikutan niya yung simbahan. Tapos meron siya nakita pang matanda na naglalakad daw. Di nagtaka siya bakit may matanda na naglalakad. Di tinawag niya, parang sabi niya, "Nay, saan po ang punta nyo?" Nilingon lang daw siya, tapos parang nginitian siya, tapos naglakad ulit paalis. So parang nagets niya na taga doon kasi inisip niya, alam niya yung lugar. Di ikot ulit siya, ronda. Mamaya, pag punta niya sa kabilang side ng simbahan, nakita niya na yung matanda palabas na nung court. Sabi niya, "Nay, naliligaw po ba kayo?" Tapos nginitian lang ulit siya. Tapos parang doon na siya nakakaramdam na parang creepy naman itong matandang to. Di ginawa niya, umalis agad siya. Kasi yung mga guard sa amin, nakabike lang, bike ulit siya. Tapos nung malapit na siya sa guard house ulit, may sumisitsit sa kanya. Tapos paglingon niya sa likod, yung matanda, tinatawag siya. So parang ang nagets niya, naliligaw nga to, nang hingi ng tulong. Di nilapitan niya. Sabi niya, "Nay, saan po kayo pupunta? Naligaw po ba kayo?" Sabi niya, "Turo mo nga sa akin saan dito yung papuntang simbahan." Sabi niya, "Nay, kanina nandun na kayo sa simbahan ha. Balik lang po kayo doon." Tapos sabi, "Salamat." Tapos nung naglakad na yung matanda paalis, hindi na matanaw nung tropa namin na guard sa Martinville. Di ginawa niya, pinlashlightan niya para makita kong naglalakad. Pag flashlight niya, ang nakita na lang niya yung kalahati ng katawan, yung paa naglalakad. Tapos pag angat niya sa taas, walang katawan. As in, kalahati lang. Takot si Justin. Natakot si Justin.
Oh, sheesh. Kalahati lang. Tapos yun, Pero sobrang, di na siya nag-request ng panggabing night, ng alam